Christy Ferman vs Vice Ganda, ang matinding banatan na yumanig sa showbiz. Disclaimer, ang content na ito ay base sa mga publicly available na impormasyon, pahayag, at obserbasyon mula sa social media at media reports. Layunin nitong maghatid ng balita at opinyon sa paraang nakakaaliw at hindi para man-ire ng sinuman. Lahat ng nabanggit ay pawang alegasyon maliban kung kumpirmado ng mga sangkot. Mga kabaz, may bagong kulo sa showbiz kildera at hindi ito basta ordinaryong intriga, usapang banggaan ito ng dalawang higanti sa industriya. Sa isang sulok, andyan si Christy Ferman, ang reyna ng chismis, walang takot maglabas ng chika kahit kanino pa. Sa kabila naman, si Vice Ganda, ang tinaguriang unkabogable star na sanay sa entablado, sanay magpatawa pero marunong ding sumabat kapag siya na ang tinatamaan. Pero paano nga ba nagsimula ang tensyon na ito? Ayon sa mga matatagal nang nakatutok sa industriya, matagal na raw may silent friction sa pagitan ng dalawa. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon na ng mga pagkakataon na binanatan ni Christy si Vice sa kanyang programa, pero kadalasan ay parang simpleng komentaryo lang, tipong opinyon na may halong puna, gaya ng pagiging prangka ni Vice sa mga live shows at paglalabas ng personal na kwento na hindi raw dapat ikinukwento on air. Fast forward sa kasalukuyan, isang episode ng programa ni Christy ang nagpasiklab ng apoy. Doon niya binanggit na napapansin daw niya ang malaking pagbabago kay Vice, mula sa pagiging magaan at nakakatawa, parang nagiging mayabang at mapangmata na raw ang ilan sa mga banat nito, lalo na kapag may hindi siya gusto sa isang tao o sitwasyon. Dagdag pa ni Christy, parang nawawala na yung dating kabaitan ni Vice na minahal ng publiko. Siyempre, hindi iyon nagustuhan ng kampo ni Vice, at sa isang live episode ng kanyang noontime show, nagbitaw siya ng mga salita na para bang hindi man direkta pero malinaw kung sino ang pinatatamaan. Sinabing may mga matatandang chismosa na walang ginawa kundi siraan ang ibang tao para sumikat, at na ginagamit daw ang pangalan ng mga sikat para kumita. Ayan na mga kabaz, sumiklab ang apoy. Hindi nagpatalo si Christy. Sa susunod na episode ng kanyang programa, mas pinaigting niya pa ang banat. Sabi niya, trabaho niyang magsalita at maglabas ng mga naririnig at nakikita, lalo na kung public figure ang sangkot. Kung ayaw raw ni Vice mapag-usapan, baka mas mabuting umiwas sa mga kilos at salitang pwedeng ikasira ng imahe. At doon na nagsimulang maglabasan ang mga throwback kwento mula sa iba pang sources. Ayon sa mga lumang tsismis na muling binuhay, may mga pagkakataon daw dati na si Vice ay naging malamig o suplado sa ilang mga tao off-cam. May mga dating kasamahan daw sa industriya na nagsasabing mahirap makapalagayan si Vice kapag hindi mo siya kilala ng personal. May ilan pa raw na nagsasabing sensitive siya sa kritisismo, lalo na kung galing sa kapwa taga-showbiz. Mga kabaz, hindi lang ito basta issue ng personality clash. May mga netizens na nagsasabi na ito raw ay clash ng dalawang panahon at dalawang estilo. Si Christy na old school, walang preno sa pagbibigay ng opinyon at mas nakabatay sa mga sources at insider info. Si Vice naman, sanay sa makabagong henerasyon ng entertainment kung saan mas malakas ang social media presence at mas malaki ang kapangyarihan sa imahe at narrative. At eto pa, may mga lumabas na usapin na matagal nang may alitan si Vice at ilang dating co-hosts at celebrities. Ayon sa mga kwento na binanggit ni Christy, may ilan daw na hindi komportable kay Vice pero pinipiling manahimik dahil sa kanyang impluensya. Kung totoo man ito o hindi, mga kabaz, malaking tanong pa rin ito na gumugulo sa isipan ng mga merets. Habang umiinit ang laban, kita sa mga kilos ni Vice sa TV na parang dama-dami ang mga patutsyada niya. Oo, nakakatawa sa unang pakinggan pero kapag pinakinggan mo ng mabuti, may laman, may hugot, at may halong init ng damdamin. Minsan parang biro lang pero ramdam mong may tinutumbok. At alam naman nating lahat, sa showbiz, ang mga biro, minsan ang pinakamatitinding banat. Hindi pa doon nagtatapos mga kabaz, may mga sumulpat ding lumang clips at articles kung saan dati nang nagkomento si Christy tungkol sa personal na buhay ni Vice, mula sa love life hanggang sa mga business ventures niya. Para sa iba, baka ito ang dahilan kung bakit matagal nang may init sa pagitan nila. Pero ngayon, ibang level na ang banatan, hindi lang ito simpleng opinyon, kundi isang seryosong palitan ng patutsyada na sinusubaybayan ng buong bayan. May nagsasabi pang baka raw mauwi ito sa legal na laban kung magpatuloy at may mga salitang lumampas sa linya. Mga kabaz, sa ngayon pareho silang matatag sa kanilang posisyon. Si Christy patuloy na naninindigan na trabaho lang ang ginagawa niya at wala siyang personal na galit. Si Vice naman, sa kanyang sariling paraan, ipinapakita na hindi siya basta nagpapatalo, lalo na kapag tingin niya ay unfair ang batikos. Kaya ang tanong, hanggang saan aabot ang bangayang ito? Magpapatuloy ba ito hanggang sa isa sa kanila ang mapagod at magdesisyong manahimik? O mas lalo lang lalala habang dama-dami ang mga taong nakikisawsaw?
Isang bagay ang sigurado, habang patuloy silang nagpapalitan ng mga banat, tayo namang mga kabos ay hindi mawawalan ng chika na aabangan, dahil sa mundo ng showbiz, walang lihim na nananatiling lihim, lalo na kapag dalawang malalakas na personalidad ang nagbanggaan. Dito lang yan sa Buzz Pinas, kung saan ang bawat patutsyada ay may kasunod na kwento.